Positibo ang Department of Agriculture na bibilis ang investigasyon ng Ombudsman kaugnay sa maanomalyang bentahan ng NFA rice. Ikinabahala naman ng ilang mambabatas ang pagdami ng mga saradong bodega ng NFA dahil sa suspensyon sa mga empleyadong nangangasiwa dito. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, 79 na bodega ng National Food Authority ang nananatiling sarado matapos masuspinde ang mga tauhan ng NFA na namamahala rito. Sa 288 na mga bodega ng National Food Authority, 79 ang nananatiling nakakandado at bigong makapag-operate. Higit 2 linggo yan matapos patawan ng preventive suspension ang higit 100 kawani ng NFA na yung ilan ay namamahala sa mga bodega na nauugnay ngayon sa maanomalyang bentahan ng bigas. Ang ibig sabihin nito, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, pag-padlock, walang makapasok, walang makalabas. Yun nga, concern inventaryo, stocks. Kaya nga yung instruction ni Secretary immediately ay maayos agad yung bring back to operations. Pagpalit at saka yung pag-supervise doon sa bodega. pero ikinababahala ito ng ilang mambabatas na wala umanong mapagdalhan ng palay ang ilang magsasaka kaya binabarat ang kanilang ani. 2 piso agad yung naging epekto, no? Binaba. Kasi ang dahilan nga, sarado yung mga warehouse, ang sinasabi, dalhin daw sa Pampanga. Yung 2 pesos yan, that's almost 10 to 15%. Sa isang sako, that's 100 pesos. Sa ngayon, 19 hanggang 24 pesos ang prevailing price ng basa at tuyong palay ayon sa DA. Paglilinaw ng ahensya, 169 na mga bodega ang nananatiling bukas at operational. Umiikot din ang mga truck ng NFA para bumili ng mga palay ng mga magsasaka. 17.2 billion pesos ang poldo ng NFA para makapamili ng palay na ginagamit pang buffer stock sa panahon ng mga kalamidad. Kahit may mga sarado, may sinisigurado ni Administrator Lacson na maraming truck na umiikot. Kasi may pondo sila ngayon na mamili. Hindi naman lahat dun sa isang area, kagaya sa Nueva Ecija, nasarado lahat yung bodega. So doon yung marami ang bodega ng NFA. So pwede siyang mamili ng palay pa rin, yung mga open natin na bodega. Samantala, nanawagan ng legal counsel ang mga suspendidong empleyado ng NFA na maging mabilis ang investigasyon ng ombudsman upang makabalik sa trabaho ang mga inosenteng kawani ng NFA na hindi nila sumisweldo at hirap ngayon sa pagtustos sa kanilang mga pamilya. Positibo naman ang DA na magiging mabilis ang investigasyon ng ombudsman upang matukoy ang may sala at maabsweldo na ang walang kinalaman sa kontrobersya. Sa isang pahayag, nanawagan naman ang Bantay Bigas na sa halip na ipadlak at mabulok, ibigay na lamang sa mga mahirap ang mga natitirang stocks na nasa mga bodega ng NFA. Samantala sa usapin naman ng El Nino, hindi nagpapakampante ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang paghandaan at tugunan ang nagpapatuloy na epekto ng El Nino sa ating. Ito'y kahit pa sinabi na ng Pag-asa na humina ng epekto ng El Nino. Giti Villarama, posible pa rin tumaas ang bilang ng mga lugar na maapektuhan ng El Nino kasabay ng inaasahang pagdating ng summer season. Naglatag na nila ang pamahalaan ng mga hakbang na nakasentro sa prevention, intervention at mitigation sa El Nino. Gaya na lamang ng pagsasaayos ng irigasyon, pagtuturo ng mga water management strategy sa mga magsasaka at pamamahagi ng mga drought-resistant na binhi at iba pang farm input. Bukod pa ito sa pinamimigay na ayuda sa mga naapektuhang kabuhayan dulot ng El Nino. Sa ngayon ay 137 na deep well ang naka-standby na maaaring gamitin sakaling bumaba yung presyo ng tubig o mawalan man ng supply. May mga package treatment plant din na naglilinis ng mga wastewater para ma-recycle ang tubig sakali naman na bumaba ang level ng Angat Dam. Nakahanda na rin ang mga pampublikong ospital sakaling magkaroon ng outbreak na sakit
higpit dulot ng El Nino. Samantala kahit hindi pa sumasapit ang La Nina, tiniyak ni Villarama na tinututukan na rin ito ng pamahalaan at gumagawa na ng plano para maipon yung mga sobra-sobrang tubig ulan na idudulot naman ng mga pag-ulan na inaasahan kapag umiral na ang La Nina. Balik sa iyo, Angelique. Okay, so Clay, meron bang ginagawang koordinasyon ang Department of Agriculture sa mga LGU para yung mga magsasaka naman ay hindi malugi at matulungan sila na either madala sa mga warehouses ng NFA yung mga palay nila o di kaya sila na mismo ang bumili nito sa mas tamang halaga? Yes, Angelique, ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga local government. Ang mga LGU kasi ay nakapronta din para makabili ng palay sa mga magsasaka. Ang ginagawang programa ng DA at mga LGU ay bibigyan ng LGU ng insentibo yung mga magsasaka na halimbawa 5 pesos at ibigay mo yan, ibenta sa National Food Authority. So yan yung pinalalakas ng Department of Agriculture at National Food Authority. Mahalaga kasi na makapamili yung NFA ng mga palay sa mga magsasaka na magagamit sa panahon ng kalamidad bilang buffer stock. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.